Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Hindi pa kayo aalis ha? Alam ko kung saan ang bahay nyo at kung saan kayo nakatira. Dito nyo pa talaga napili mang aswang ha? Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Dapidoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Avis. Ikikwento ko po ngayon ang naging karanasan ko sa tinaguriang Heart of the Philippine Islands, ang probinsya ng Marinduque. Sumama ako sa kaibigan ko nung may gala sila sa isang isla sa probinsya ng Marinduque noong December 2018. Around 10 PM ay umalis na kami ng Quezon City dahil may dadaanan pa kaming iba naming kasama sa Mandaluyong at sa Mall of Asia. Ang plano ay pupunta kami sa isang bayan sa Quezon Province dahil doon kami sasakay ng bangka papunta sa destinasyon namin sa Marinduque. Eksaktong alas 5 ng umaga ay nakadating na kami sa pagsusunduan sa amin ng bangka. Inantay lang namin ang bangka at ang pagsikat ng araw bago kami sumakay ng bangka. Pagdating namin sa resort, ang ganda ng ambience. Refreshing, pero enchanting. May ilang cottages lang yung resort. Na-occupy namin yung may treehouse. Pero most of us, naka-tent accommodation. Sinalubong kami ni Manang caretaker. Ang bait ni Manang sa amin. Binati niya pa nga kami. Magandang araw. Tuloy kayo. Manang, kamusta na po? Ang ganda pa rin dito sa inyo ha. Kaya gusto naming bumabalik dito sa inyo eh. Nako, maraming salamat aning. O siya, ibasta nyo na yung mga gamit nyo. Ako na ang bahala dyan. Yung isa naming kasama ay nagtanong pa kay Manang. Sobrang tahimik ng lugar nyo dito, Manang ah. Baka mamaya may mga magnanakaw dito o kaya naman may mga masasamang loob ha? Naku amang, wala kang dapat ipag-alala. Magkakakilala kaming lahat dito sa lugar na to ng isla. Sinisigurado ko sa inyo na ligtas kayo. Akong bahala sa kaligtasan nyo, kaya huwag kayong mag-alala. Ngiting sagot ni Manang. Maya-maya pa ay nagkanya-kanya na kaming ayos ng mga dala namin. Yung tatlo naming kasama ay sa may treehouse nag-ayos. Ako naman, nilapag ko muna yung mga gamit ko sa ilalim ng treehouse. Table and long chair kasi yung setup ng ilalim ng treehouse. At yung beach, low tide nung dumating kami at maraming damo sa dagat. Hindi mo ma-enjoy kung maliligo ka doon kasi mababaw yung tubig. Hindi lalampas sa tuhod. Tapos madamo pa. Pero okay lang sa amin dahil hindi naman yung beach sa tapat ng resort na tinutuluyan namin yung pakay namin, kundi mag-island hopping. Alas 9 pa lang ng umaga ay nag-island hopping na kami. Una namin pinuntahan ay yung sandbar malapit sa resort. Mabuti na lang at hindi ganoon kadami ang mga tao at na-enjoy namin yung lugar. Pangalawang pinuntahan namin ay yung rock formation. Ang kulit ng itsura. Isipin mo yung pader pero may butas sa gitna. Ganon. Hindi rin karamihan ng mga tao kaya na-enjoy namin yung location. Maya-maya, bumalik na kami sa resort para magtanghalian. After ng tanghalian, free time na namin. Naglaro kami ng cards. Habang yung iba naman
ay naglibot muna sa dalampasigan. Ako naman ay nakatulog dala ng aking matinding pagod at puyat sa biyahe. Nagising ako ng mga around 5 p.m. May oras pa bago dumilim kaya naisip kong maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Habang naglalakad ako sa dalampasigan, may nakita akong itim na baboy sa may halamanan. Kaso, habang naglalakad ako, napansin kong sinusundan ako nito ng tingin. Hanggang malagpasan ko iyon. Napansin ko rin na parang may kakaiba sa baboy na ito. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Hindi ko na lang ito masyadong pinansin dahil alam ko naman na normal lang sa probinsya na nakakawala yung mga alaga nilang hayop. Lumipas ang ilang minuto ay nagpasya na akong bumalik sa aming tinutuluyan. Nabaling ulit ang atensyon ko sa may halamanan kung saan nakita ko kanina ang baboy. Nandun pa rin at hindi umaalis. Sinusundan pa rin ako ng tingin. Sinubukan kong lapitan ito pero biglang tumakbo papunta sa masukal na mga halamanan yung baboy. Bumalik na lang ako sa resort. Habang kumakain kami, nakakwentuhan ko si Manang caretaker ng resort about sa isla. Hindi ko rin maiwasang ikwento yung nakita kong baboy kanina pero nagtaka yung caretaker. Iho, kakaunti lang kaming tao na nandito sa isla at halos magkakilala na kaming lahat dito. Wala naman ni isa sa kanilang alam ko na may alagang baboy. Hindi naman kaya si Bukbok ang nakita mo? Si Bukbok ang alaga nilang aso. Pero hindi naman aso ang nakita ko, kundi baboy. Pero Manang, hindi aso yung nakita ko eh. Hindi si Bukbok. Nakita ko yung nguso, tsaka yung tenga. Kulay itim pa nga eh. Hindi ako maaaring magkamali. Pulang-pula pa yung mata niya. Baboy talaga. Baboy talaga yung nakita ko. Tapos kanina nung lalapitan ko na sana yung baboy, bigla siyang umaripas ng takbo papunta doon sa masukal na halamanan. Nagtawanan lang yung mga kasamahan ko at sinabihan akong wag na masyadong isipin yun. Hindi na ako nagpatuloy magtanong kay Manang para sa ikatatahimik naming lahat. After namin maghapunan, nagkwentuhan kami. Nag-inuman ng beer, kamustahan, nagsigaring kami ng bonfire. Bandang 10 p.m. na kami nang matapos at dumiretso na kami sa aming tent. As usual, mag-isa na naman ako sa tent pero hindi na ito bago sa akin. Sinara ko na lang yung harang na screen sa pinto ng tent para pumasok yung hangin sa loob. Nagising ako ng mga bandang 1 a.m. dahil kailangan kong umihi. Noong sumilip ako sa may pinto ng tent, nagulat ako sa nakita ko. Sa hindi kalayuan ng pwesto namin, may baboy na naman. Itim rin yung kulay at nasa ilalim ng poste ng ilaw na naglalakad papunta sa amin. Mabalahibo ito at malaki. At napansin kong may kasama pa ito sa kanyang likuran. Isa pang kakaiba na napansin ko sa baboy na to ay may mga mata itong sobrang pulang-pula na nanlilisik. Mapula rin yung mata nung kasama nito. Tulad nung nakita ko kanina malapit sa dalampasigan. Pero yung nasa unahan, parang papatay ng tao sa sobrang bagsik. Sa dulo ng aking isipan, parang abnormal na yata ang laki nito kumpara sa mga nakikita kong mga baboy sa amin. Baboy damo ba ito? Biglang nag-ingay yung baboy, pero kakaiba ito sa mga naririnig ko na mga normal na baboy. May babuyan kasi kami sa aming probinsya, kaya may idea ko kung paano ang ingay ng baboy kapag nagutom, galit o natatakot. Pero itong baboy na nasa unahan, iba. Kakaiba. Para nag-uudyok pa dun sa kasama niya na sundin kung ano ang
gagawin niya. Diyos ko, baboy nga ba ito? O baka naman? Yun na lang ang naisip ko. Baka aswang tong mga hayop na to. Patuloy silang naglalakad habang unti-unti na akong nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin dahil Disyembre noon o dala ng matinding kilabot. Maya-maya lamang ay may narinig akong sumigaw. Shh! Layas! Alis! Shh! Boses yun ni Manang caretaker. Sinilip ko kung saan nanggagaling ang boses hanggang makita ko nga si Manang. May dala itong latigo. Inihampas o pinalo ni Manang yung dala niyang latigo sa may puno ng niyog ng paulit-ulit. At nung narinig yun ng mga baboy ay parang natalima ang mga ito. Hindi pa kayo aalis ha? Alam ko kung saan ang bahay nyo at kung saan kayo nakatira. Dito nyo pa talaga napili mang aswang ha? Sige, kung di kayo aalis ngayon, ako mismo ang magdadala ng mga bangkay nyo sa inyo. Gusto nyo? Layas! Layas! Sabay palo ni Manang ng latigo dun sa isang baboy. Nag-ingay ng napakalakas ang baboy. Saka nagtatakbo ito palayo. Yung isa naman ay nanatiling nakatayo. Pero narinig ko ang tahol ng aso. Si Bukbok. Inangilan niya yung isang baboy hanggang magtatakbo ito patungo sa parehong direksyon noong nauna. Tinawag ni Manang caretaker si Bukbok. Bukbok! Halika na! Uwi na tayo! Sumunod naman ang aso. Hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko. Totoo ba yun lahat? Aswang? Gulong-gulo ang isip ko at hindi ako makapaniwala. Namamangha ako sa nakita ko na ginawa ni Manang at natatakot rin ako dahil paano kung bumalik na naman ang mga iyon. Sa sobrang dami na naglalaro sa isipan ko, hindi ko na nakuha pang lumabas ng tent at umihi. Nakatulog na lang ako at nagising ng mga bandang 6 a.m. Pagkagising ko, napansin ko na nagliliwanag na. Lumabas na ako ng tent at dumiretso sa palikuran para umihi. Naalala ko yung mga nangyari kagabi. Langya. Gusto ko na agad umuwi. Nakita ko rin si Manang na lumabas sa kanyang tinutuluyang kwarto. Naghihikab pa nga at parang hindi nakatulog. Nilapitan ko si Manang para kamustahin. Good morning po, Manang. Oh, magandang umaga rin sa'yo, iho. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Opo, ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Ang lamig pala dito sa inyo, no? Ang cute naman ito, Manang. Latigo? Parang Indiana Jones lang ah. Ah, yan ba? Buntot pagi yan, iho. Pangontra sa mga masasamang elemento. Alam ko na pangontra sa mga aswang ang buntot pagi. Ito na nga yung ginamit ni Manang kagabi. Ibig sabihin, totoo lahat ng nakita ko. Hindi iyon isang panaginip. Alam mo, iho, ibang-iba ang buhay dito sa isla. Kung kayong mga nasa syudad, naniniwala kay sa siyensya, kami dito, nako, maraming mga bagay ang nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino man. Doon ko napagtanto na totoo nga ang nangyari kagabi dahil sa sinabi ni Manang. Hindi ko na kinulit si Manang tungkol sa nangyari kaninang madaling araw bilang respeto sa kanya. Ang sunod kong ginawa ay pinuntahan ko yung poste ng ilaw para mag-imbestiga. May mga nakita akong bakas ng paa ng baboy dito. Mga bakas na galing sa dalawang baboy. Sumunod na tiningnan ko ay ang puno ng niyog. Tiningnan ko maigi ang katawan nito dahil sa pagkakatanda ko, ilang ulit na hinampas ito ni Manang kagabi bilang babala sa mga baboy na iyon. At nakita ko nga ang mga bakas na hinahanap ko. May mga dagtapang lumalabas dito, tanda na sariwa lang ito. May mga bakas din ng pagpalo sa katawan ng puno na sanhi ng latigo, ng buntot pagi. Noong paalis na kami ng isla ay nagpaalam na ang grupo namin kay Manang caretaker. Yung pagsasabi ko ng salamat kay Manang
ay may kahulugan para sa akin. Pasasalamat na hindi lang dahil inasikaso niya kami sa resort ng maayos, pero salamat dahil iniligtas niya kami. Alam niyo ba ang sagot sa akin ni Manang? Balik kayo ulit ha! Ako ang bahala sa kaligtasan niyo. Hindi ko kayo papabayaan. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!